Isang butiki. Iyon lang ang naroon sa puting pader. Isang maliit na butiking gumagapang ng marahan. Ang mga paa nito'y halos hindi gumagawa ng ingay. Ngunit para sa lalaking nakaupo sa kama, ang bawat galaw nito ay isang dagundong. Ang bawat pag-angat ng maliit na ulo nito ay isang banta. Hindi lang iyon butiki. Naramdaman ni Dr. Elidin Elias Vance ang panlalamig ng kanyang batok kasabay ng pagtindig ng kanyang mga balahibo. Ang mga mata ng butik, dalawang itim na tuldok, ay tila nakatitig sa kanya, nang aakusa, nagpapaalala. Ang paraan ng paggapang nito, mabagal, tiyak walang awa, ay gumising sa isang alaala na 20 taon na niyang pilit na ibinabaon sa pinakamadilim na sulok ng kanyang isipan. Hindi, pabulong niyang sabi. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng takot. Hindi maaari. Nagsimulang manikip ang kanyang dibdib. Ang mga puting pader ng kanyang silid ay tila lumalapit, unti-unting dinudurog ang natitira pa niyang katinuan. Ang puti, ang malinis, payapang kulay puti, ay nagsimulang maging kulay ng abo, ng buto, ng kamatayan. Nakita niya ang butiki na huminto. Ibinaling nito ang ulo. At sa isang iglap, sa isipan ni Elias, ang mga mata nito'y nagliyab sa kulay pula. Isang nakakabinging sigaw ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang sigaw na puno ng 20 taon ng pinigil na sindak at pagsisisi. 20 taon bago ang sigaw na iyon ang tanging naririnig sa opisina ni Dr. Elias Vance ay ang mahinang ugong ng aircon at ang tunog ng kanyang mamahaling pluma habang pumipirma siya sa mga papeles. Siya ay bata, mahusay at mayabang. Nasa tuktok ng kanyang mundo. Ang pagiging isang doktor sa isang kilalang ospital sa Maynila ay ang katuparan ng kanyang mga pangarap. Hanggang sa dumating ang liham, hindi ito isang ordinaryong sulat. Ito ay nasa isang malaking brown na envelope na may pulang selyo ng administrasyon ng ospital. Kagyat at kumpidensyal ang nakasulat. Ang laman nito ay isang formal na utos ng paglilipat. Isang disciplinary transfer. Dahil sa kanyang hindi profesional na pakikialam sa anak na babae ng isang maimpluwensyang administrator, si Dr. Elias Vance, ay ipinatapon. Iyon ang tamang salita, isang pagpapatapon sa isang lugar na halos hindi niya mahanap sa mapa. Baryo Pulang Lupa, Isla de Sombra. Isang biro ba ito? Tanong niya sa kanyang sarili habang paulit-ulit na binabasa ang mga salita. Ang pangalan pa lang ay parang isang masamang pangitain. Isla ng mga anino. Baryo ng Pulang Lupa. Ngunit hindi ito isang biro. Ito ay isang parusa na binalot sa anyo ng isang pagkakataon upang maglingkod sa mga nangangailangan. Ang paglalakbay patungo sa isla ay isang bangungot. Mula sa eroplano patungo sa isang lumang bus. At mula roon ay sa isang maliit na daungan kung saan isang bangkang demotor na gawa sa kahoy ang naghihintay sa kanya. Habang papalayo sila sa sibilisasyon, papalapot naman ang hamog na bumabalot sa dagat. Malapit na po tayo, Doc, sabi ng bangkero. Isang matandang lalaki na kulubot na ang balat sa sikat ng araw at alat ng dagat. Hindi makita ni Elias ang islang sinasabi nito. Ang tanging nakikita niya ay isang pader ng kulay abong ulap,
Tila sila ay naglalakbay patungo sa dulo ng mundo. Pagkatapos, dahan-dahan, tulad ng isang natutulog na halimaw na unti-unting gumigising, isang malaking anino ang nagsimulang mabuo mula sa hamog. Isla de Sombra. Nang tumuntong ang kanyang mga paa sa lupa, agad niyang naintindihan kung bakit tinawag itong Baryo Pulang Lupa. Ang lupa ay may kakaibang kulay, isang malalim, mamasamasang pula na parang laging basa ng dugo. Ang kanyang mamahaling puting sapatos na katad ay agad na bahiran, isang mantsa na hindi na kailanman matatanggal. Ang mga taga-baryo ay lumabas mula sa kani-kanilang mga kubo upang salubungin siya. Ngunit ang kanilang mga tingin ay hindi nagpapakita ng galak o pag-asa. Ang mga ito'y puno ng pag-aalinlangan, ng pagtataka, at ng isang uri ng pag-iingat na matagal nang nakasanayan. Para bang isa siyang dayuhang hayop na napadpad sa kanilang teritoryo. Isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Ang kanyang mukha ay kasing kulubot ng balat ng isang tuyong puno at ang kanyang mga mata ay tila nakita na ang lahat ng lihim ng islang iyon. "Ako si Celia," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit may awtoridad. "Ang albularyo ng baryo. Ikaw ang bagong doktor." "Dr. Elias Vance po." Magalang niyang sagot kahit na sa loob-loob niya ay nandidiri siya sa salitang albularyo. Mangkukulam, iyon ang nasa isip niya. Mumbo jumbo. May kinuha si Aposelia mula sa kanyang bulsa mati, isang buong maliit na anting-anting na gawa sa kahoy at mga buto. Iniabot niya ito kay Elias. "Para sa iyong proteksyon." Maraming hindi nakikita sa ilang ito. Ngumiti si Elias ng isang pilit na ngiti. Ang ngiti ng isang taong may pinag-aralan na nakikipag-usap sa isang mangmang. Dahan-dahan niyang itinulak palayo ang kamay ng matanda. "Salamat po, Apo Celia. Pero hindi ko po kailangan yan. Ang siyensya at medisina ang aking proteksyon." Isang kakaibang lungkot ang gumuhit sa mga mata ng matanda. Ibinulsa niya muli ang anting-anting. "Sana nga ay sapat na iyan, doktor. Sana nga." Ang bahay na inilaan para sa kanya ay nagsisilbi ring klinika. Maliit ito, gawa sa kahoy, at amoy luma at alikabok. Inayos niya ang kanyang mga gamit. Ang mga makintab na kagamitang metal at mga bote ng gamot ay tila maling-mali sa sinaunang lugar na iyon. Habang lumulubog ang araw, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa buong baryo. Isang katahimikan na mas maingay pa kaysa sa anumang sigaw. Pagod mula sa mahabang biyahe, humiga si Elias sa kanyang kama. Pilit na ipinikit ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang isipin ang maliwanag na mga ilaw ng Maynila, ang tunog ng mga busina, ang buhay na syudad. Ngunit ang tanging pumapasok sa kanyang isipan ay ang kulay pulang putik at ang mga matang mapanuri ng mga taga-baryo. At doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, narinig niya ito. Isang panaghoy. Hindi ito iyak ng isang sanggol. Hindi rin ito alulong ng isang aso. Iyon ay isang tunog na puno ng pighati at isang gutom na hindi mailarawan. Isang tunog na hindi galing sa tao, pero hindi rin sa hayop. Nagmula ito sa direksyon ng kakahuyan, malapit sa pinakamalaking bahay sa baryo. Mabilis na bumangon si Elias at sumilip sa bintana. Ang buwan ay natatakpan ng makakapal na ulap at ang kadiliman ay halos solid. Wala siyang makita. Ngunit habang nanatili siyang nakatingin sa isang saglit na pagliwanag ng buwan,
may nakita siyang kumilos sa pagitan ng mga puno. Isang aninong kumilos ng may hindi pangkaraniwang bilis. Isang aninong mas madilim pa kaysa sa gabi pong kinabukasan. Isang malakas na katok sa pinto ang gumising bayanahamang kay Elias mula sa isang mababaw at hindi mapakaling tulog. Ang alaala ng anino at ng kakaibang panaghoy ay nanatili sa kanyang isipan na parang isang masamang panaginip. Pagbukas niya ng pinto, isang lalaking may katandaan na may mga kamay na makakapal at kulubot dahil sa pagtatrabaho sa bukid ang sumalubong sa kanya. Nakayuko ito ng bahagya bilang tanda ng paggalang. "Dr. Vance," sabi ng lalaki. Ang boses nito'y magalang, ngunit may bahid ng pag-aalala. "Ako po si Cardo. Ipinapatawag po kayo ni Senyorita Amara." Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Elias. Amara. Iyon ang pamilyang nagmamay-ari ng pinakamalaking bahay. Ang bahay kung saan nagmula ang panaghoy kagabi. Walang imik na kinuha ni Elias ang kanyang medical bag at sumunod kay Mang Cardo. Tahimik ang buong baryo habang sila'y naglalakad. Ang mga bintana ng mga kubo ay tila mga matang nakamasid sa bawat galaw nila. Dinaanan nila ang malalaking puno ng balete na nakatayo sa gilid ng daan. Ang mga ugat nito'y nakakapit sa pulang lupa na parang mga higanteng gagamba. Ang bahay ng mga De La Cruz, ang pamilya ni Amara, ay malaki at gawa sa matitigas na kahoy. Ngunit kitang-kita na ang karangyaan nito'y matagal nang nilumaan ng panahon. Ang pintura ay natutuklap na at may mga baging na gumagapang sa mga haligi nito. Pumasok sila sa loob. Ang sala ay madilim at malamig. Ang mga bintana ay natatakpan ng makakapal na kurtinang pelos na hinaharangan ang sikat ng araw sa labas. May kakaibang amoy sa hangin, isang pinaghalong amoy ng ilang-ilang lumang kahoy at isang bagay na parang gamot. "Dito po," bulong ni Mang Cardo. Itinuturo ang isang saradong pinto. Kumatok si Elias bago pumasok. Ang silid ay mas madilim pa kaysa sa siyala. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa ilang kandilang nakasindi sa tabi ng kama. At sa kama, nakahiga ang isang babae. Sa unang tingin, inakala ni Elias na isa itong aparisyon. Ang ilaw mula sa mga kandila ay naglalaro sa kanyang muka. Lumilikha ng mga aninong nagpapalalim sa kanyang mga mata at nagpapatingkad sa kaputlaan ng kanyang balat. Ang kanyang balat ay parang mamahaling porselana na hindi pa nasisikatan ng araw. Ang kanyang buhok na itim ay nakakalat sa unan na parang isang ilog sa kalaliman ng gabi, ngunit ang kanyang mga mata, iyon ang nakapigil sa paghinga ni Elias. Madilim ang mga iyon, ngunit sa loob ay may isang kislap na hindi pangkaraniwan. Isang apoy na tila kayang sunugin ang sinumang tumitig dito ng matagal. May lungkot sa mga matang iyon. Ngunit mayroon ding isang bagay na mas malalim. Isang bagay na mailap at sinauna. Lumunok si Elias, pilit na ibinalik ang kanyang propesyonal na tindig. "Magandang umaga. Ako po si Dr. Vance." Ang babae ay bahagyang ngumiti. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Amara," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, parang isang bulong, ngunit malinaw. Lumapit si Elias at umupo sa gilid ng kama. "Narito ako para suriin ka. Sinabi ni Mang Cardo na ilang araw ka nang masama ang pakiramdam." "Lagi naman," sagot ni Amara. Ang tingin niya ay nakapako sa kisame. "Laging mahina, laging pagod,"
Sinimulan ni Elias ang kanyang pagsusuri. Kinuha niya ang kanyang stethoscope at pinakinggan ang tibok ng puso at paghinga nito. Normal ang lahat. Kinuha niya ang kanyang penlight at sinuri ang mga mata nito. Walang kakaiba. Ngunit nang hawakan niya ang pulso nito, nanlamig si Elias sa kanyang naramdaman. Ang balat ni Amara ay kasing lamig ng yelo. Isang lamig na hindi normal para sa isang taong buhay. Ngunit ang kanyang pulso sa ilalim ng malamig na balat na iyon ay malakas at mabilis na parang isang kabayong tumatakbo ng walang pagod. Isang kabalintunaan na hindi maipaliwanag ng kanyang mga librong medikal. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano pa ang iyong nararamdaman? Tanong ni Elias. Sinusubukang itago ang kanyang pagkalito. Tumingin si Amara sa kanya. Ang mga mata nito'y tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. Pagod ako sa umaga, doktor. Tila sinisip-sip ng araw ang lahat ng aking lakas. Ngunit sa gabi ay nag-iiba ang aking pakiramdam. Nagiging malikot ako. Nagkakaroon ako ng isang matinding uhaw. Uhaw? Nakakainom ka ba ng sapat na tubig? Umiling si Amara. Hindi uhaw para sa tubig, doktor. Hindi na muling nagsalita si Amara. Matapos ang ilang minuto, lumabas si Elias ng silid. Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Sa labas, naghihintay si Mang Cardo. Ano sa tingin ninyo, Doc? Hindi ako sigurado, aminado si Elias. Ang mga sintomas niya ay hindi pangkaraniwan. Maaring isang pambihirang uri ng anemia o isang genetic disorder. Kailangan niya ng masusing pagsusuri sa dugo. Kailangan siyang madala sa isang ospital sa siyudad. Bago pa man makasagot si Mang Cardo, isang boses ang narinig din nila mula sa kanilang likuran. Hindi siya aalis sa islang ito, si Apo Celia. Nakatayo siya roon, lumitaw na parang kabute mula sa kung saan. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatutok kay Elias. At bakit hindi? Hamon ni Elias, ang kanyang pagkainis sa matanda ay nagsisimulang bumalik. Dahil hindi sakit iyan, doktor. Mariing sabi ni Apo Celia, ang bawat salita ay may bigat. Isa iyong paghahanda. Napakunot ang noo ni Elias. Paghahanda? Paghahanda para saan, Apo? Sa kamatayan? Hindi ako papayag na mangyari iyon habang ako ang doktor dito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Apo Celia. May mga bagay na mas matanda pa kaysa sa iyong siyensya, doktor. At may mga tungkulin na hindi maaaring takasan. Huwag mong pakialaman ang hindi mo naiintindihan. Tumalikod ang matanda at naglakad palayo. Iniwan si Elias na nakatayo roon, nagagalit at lalong determinado. Para sa kanya, ang mga sinabi ng albularyo ay purong kamangmangan na naglalagay sa buhay ni Amara sa panganib. Papatunayan niya sa kanilang lahat na mali sila. Ang siyensya ang magliligtas kay Amara. Gabi na nang bumalik si Elias sa kanyang klinika. Paulit-ulit niyang binabasa ang kanyang mga tala tungkol kay Amara. Sinusubukang humanap ng isang lohikal na paliwanag. Tinawagan niya ang kanyang kaibigan at kasamahan sa Maynila, si Mateo. Gamit ang isang satellite phone. Pre, kakaiba to, sabi ni Elias matapos ilahad ang mga sintomas. Balat na malamig na parang yelo pero pulso na sobrang lakas. At itong uhaw na sinasabi niya. Parang hindi normal yan, Elias. Sagot ni Mateo mula sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Baka may kinalaman sa kapaligiran dyan. Mag-ingat ka, ha?
Mga pamahiin lang ng mga taga-probinsya, sabi ni Elias, kahit na may isang maliit na bahagi sa kanyang isipan ang hindi mapakali. Hahanapan ko ito ng Lunas. Matapos ang tawag, isang matinding pagod ang kanyang naramdaman. Ngunit bago pa man siya makahiga, may narinig siyang isang mahinang kaluskos sa labas ng kanyang pinto. Tinigil niya ang kanyang paghinga. Nakinig siyang mabuti. Wala, baka guni-guni lang niya. Ngunit nandoon na naman, isang tunog ng parang pagkaskas. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Ang puso niya ay biglang kumakabog ng mabilis. Naalala niya ang anino kagabi. Pinilit niyang maging matapang. Isa siyang tao ng siyensya. Hindi siya dapat matakot sa mga anino. Huminga siya ng malalim at mabilis na binuksan ang pinto. Wala siyang nakitang tao. Tumingin siya sa kaliwa, sa kanan. Walang sino man. Ngunit nang tumingin siya sa ibaba, sa may paanan ng hagdan, nagyelo ang dugo sa kanyang mga ugat. Nakatuwaang doon ang isang manok. Ang tiyan nito ay bukas at ang mga lamang loob ay nakalabas. Ngunit walang dugo. Tila sinipsip ang lahat hanggang sa huling patak. At sa paligid nito, sa mamasa-masang pulang lupa, ay walang anumang bakas ng paa. Walang anumang tanda kung sino o ano ang nag-iwan nito roon. Ilang araw matapos ang insidente sa manok, dumating si Mateo. Mabuti na lamang at hindi katulad ni Elias, si Mateo ay nagboluntaryong pumunta. Isang bihasang pharmacist na tapat kay Elias. Dumating siya sakay ng bangka na puno ng mga kahon ng modernong kagamitang medikal, microscope, centrifuge at iba't ibang chemical. Mabuti at dumating ka, bati ni Elias. Tinutulungan ang kanyang kaibigan sa pagbubuhat ng mga kahon sa pantalan. May bahid ng ngiti sa kanyang mga labi, ngunit hindi maitatago ng kanyang mga mata ang pagod at tensyon. Ang pagdating ni Mateo ay parang isang hihip ng sariwang hangin mula sa sibilisasyon, isang paalala ng mundong pinanggalingan niya. Mukhang kailangan mo ng tulong, pre, sagot ni Mateo. Pinapahid ang pawis sa kanyang noo. Tumingin siya sa paligid, sa makapal na ulap at sa nakakabinging katahimikan ng baryo. Kakaiba ang lugar na ito. Parang laging may nakabantay. Tumango lang si Elias, hindi na nagkomento. Alam niya ang pakiramdam na iyon. Araw-araw itong lumalala. Dinala nila ang mga kagamitan sa klinika at nagsimulang ayusin ang isang makeshift laboratory. Sa gitna ng mga lumang kahoy na pader at amoy ng alikabok, ang mga makintab na makina ay tila mga dayuhan. Habang abala sila sa pag-aayos, isang kaguluhan ang naganap sa labas. Lumabas sila at nakita ang isang grupo ng mga taga-baryo na nagkakaumpukan malapit sa dalampasigan. May isang babaeng umiiyak ng napakalakas, halos mawalan na ng boses. "Wala na siya, kinuha na siya!" Sigaw ng babae, habang yakap-yakap siya ng ibang kababaihan. Lumapit si Elias kay Mang Cardo na nakatayo sa gilid, nakatitig sa dagat na may madilim na ekspresyon. Anong nangyari? Tumingin si Mang Cardo kay Elias. Ang mga mata nito'y puno ng takot na bihira niyang ipakita. Si Tomas, ang mangingisda. Hindi siya nakauwi kaninang umaga. Baka naligaw lang o nasiraan ng bangka. Mungkahi ni Elias, pilit na nagiging rasyonal. Umiling si Mang Cardo. Hindi, doktor. Alam ni Tomas ang dagat na ito na parang palad ng kanyang kamay. At huminto siya sandali, huminga ng malalim bago magpatuloy. Kinuha na siya ng mga hindi nakikita. Nagsisimula na naman sila. Hindi sumagot si Elias.
Bumalik siya sa klinika kasama si Mateo. Ngunit ang mga salita ni Mang Cardo ay nanatili sa kanyang isipan. Nang gabing iyon, ang tensyon sa baryo ay mas makapal pa sa hamog. Walang sino man ang nasa labas. Lahat ng pinto at bintana ay nakasara ng mahigpit. Sa loob ng klinika, nagtatrabaho sina Elias at Mateo sa ilalim ng liwanag ng Petromax. Sinusuri nila ang mga sample ng dugo ni Amara na nakuha ni Elias kaninang hapon. "Elias, tingnan mo to," tawag ni Mateo mula sa microscope. Lumapit si Elias at sumilip. Ang nakita niya ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Ang mga red blood cells ni Amara ay hindi bilog. Ang mga ito ay pahaba, may tulis sa mga dulo, at tila agresibo. Sila ay kumikilos ng mas mabilis kaysa sa normal, nagbubungguan sa ilalim ng lente. "Ano to?" tanong ni Mateo. "Wala akong alam na sakit na nagdudulot ng ganito." "Hindi ko rin alam," bulong ni Elias. Ang kanyang isip pangagham ay naghahanap ng paliwanag. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, ang mga salita ni Apo Celia ay umalingaw-ngaw. "Hindi sakit yan. Isa iyong paghahanda. Biglang namatay ang Petromax." Nabalot sila sa ganap na kadiliman. Ang tanging naririnig ay ang kanilang sariling mabibigat na paghinga at ang tunog ng kuliglig sa labas na biglang tumahimik. "Mateo, nasaan ang flash?" Bago pa man matapos ni Elias ang kanyang sasabihin, isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong klinika. Galing ito sa bubong. Isang mabigat na bagay ang bumagsak dito. Blag! Sumunod ang isa pa. Blag! At pagkatapos, ang tunog ng mga kuko na kumakaskas sa yero. Krk! 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 Napahawak si Elias sa gilid ng mesa. Naramdaman niya ang kamay ni Mateo na humawak sa kanyang braso, nanginginig. "Elias, ano yon?" bulong ni Mateo. Hindi makasagot si Elias. Nakinig siya. Ang mga kaluskos ay lumipat mula sa bubong patungo sa gilid ng dingding, malapit sa bintana. At doon, sa gitna ng nakakabinging katahimikan, narinig nila ito. Isang mababa, paos na pag-ungol. Isang tunog na parang nagmumula sa isang lalamunang puno ng plema at gutom. Isang tunog na nasa labas lang ng manipis na kahoy na dingding. Ilang pulgada lang ang layo sa kanila. Ang tunog sa labas ay nawala na parang bula. Ilang minuto pang nanatili sa dilim sina Elias at Mateo. Hindi gumagalaw, halos hindi humihinga. Naghihintay sa anumang susunod na mangyayari. Nang sa wakas ay nagkaroon sila ng lakas ng loob na sindihan muli ang Petromax, wala na silang narinig. Nang sumilip sila sa bintana, tanging ang tahimik na gabi at ang makapal na hamog lamang ang kanilang nakita. Ngunit sa bubong, kinabukasan, may nakita silang mahahabang kalmot na malalim na bumaon sa yero, sapat upang mag-iwan ng permanenteng bakas. Ang insidenteng iyon ang naging hudyat para kay Elias. Ang takot na naramdaman niya ng gabing iyon ay napalitan ng isang matigas na determinasyon. Para sa kanya, ang lahat ng kababalaghang ito, ang nawawalang mangingisda, ang mga tunog sa gabi, ang mga kalmot sa bubong, ay konektado sa misteryosong kondisyon ni Amara. Siya ay parang isang bulaklak na may kakaibang samyo na umaakit sa mga mapanganib na insekto ng gabi. Kung magagamot niya si Amara, naniniwala siyang titigil din ang lahat ng ito. Ang agham ang kanilang tanging pag-asa.
Kailangan nating gumawa ng paraan, Mateo, sabi ni Elias kinabukasan habang pinag-aaralan nila ang kakaibang blood sample. Kung hindi natin alam kung anong sakit ito, gagawa tayo ng gamot na lalaban sa mga sintomas. Isang serum, isang bagay na magpapatatag sa kanyang mga selula na magpapabalik sa normal ng kanyang katawan. Elias, delikado yan, babala ni Mateo. Hindi natin alam kung ano ang kalaban natin. Baka mas lalo lang nating palalain ang sitwasyon. Ngunit hindi nakinig si Elias. Ang kanyang pag-aalala para kay Amara ay nahaluan na ng kanyang propesyonal na pagmamataas. Hindi niya matanggap na may isang bagay na hindi kayang ipaliwanag o gamutin ng kanyang kaalaman. Sa mga sumunod na araw, ang klinika ay naging isang laboratorio. Maghapon at magdamag silang nagtrabaho, sinusubok ang iba't ibang kombinasyon ng mga kemikal at gamot. Sa mga panahong ito, lalong naging malapit si Elias kay Amara. Araw-araw niya itong dinadalaw, hindi lang para kumuha ng blood sample o suriin ang kanyang vital signs, kundi para na rin kausapin siya. Sa kanilang mga pag-uusap, natuklasan ni Elias ang isang Amara na iba sa mahinang babaeng nakahigalang sa kama. Minsan, sa aking mga panaginip, lumilipad ako. Kwento ni Amara isang hapon, habang ang sinag ng papalubog na araw ay tumatagos sa siwang ng bintana, nagbibigay ng kulay sa kanyang maputlang mukha. Nalalampasan ko ang tuktok ng mga puno. Nakikita ko ang buong isla mula sa itaas. Nararamdaman ko ang hangin sa ilalim ng aking mga pakpak. Ngumiti lang si Elias. Iniisip na iyon ay epekto lang ng kanyang lagnat o ng kanyang kondisyon. Maganda sigurong panaginip yan. Hindi laging maganda, sagot ni Amara. Ang kanyang mga matay lumalim. Minsan, sa panaginip ko, uhaw na uhaw ako. Sa halip na matakot, mas lalong nahulog ang loob ni Elias sa kanya. Nakita niya ang isang babaeng nakakulong sa isang katawang hindi niya maintindihan at ipinangako niya sa kanyang sarili na palalayain niya ito. Ang kanyang misyon ay hindi na lamang profesional. Ito ay naging personal na. Isang araw, habang papalabas siya sa bahay ni Amara, hinarang siya ni Apo Celia. Ang mukha ng matanda ay mas seryoso kaysa dati. Doktor, sabi niya, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bigat. Nakikiusap ako sa iyo. Itigil mo na ang iyong ginagawa. Bakit, Apo? Dahil ba mas naniniwala kayo sa mga bulong at pamahiin kaysa sa napatunayang siyensya? Sarkastikong sagot ni Elias. Dahil pinipilit mong gisingin ang isang bagay na dapat ay manatiling tulog, giit ng matanda. Hindi mo nauunawaan ang balanse ng islang ito. Ang sakit niya ay isang sagradong proseso, isang bigkis ng dugo. Kapag sinira mo iyon, isang mas malaking uhaw ang iyong pakakawalan. Isang uhaw na hindi na mapipigilan. Puno ng galit, tinalikuran ni Elias ang matanda. Wala kayong alam. Ang alam niyo lang ay matakot sa mga bagay na hindi niyo maintindihan. Ako, hahanapan ko ito ng lunas. Pagkalipas ng isang linggo, natapos nila ang unang batch ng serum. Isang malinaw na likido sa loob ng isang heringgilya. Ang pangako ng agham. Dala ang serum. Nagtungo si Elias sa bahay ni Amara. Gabi na noon. Mas maputla at mas mahina si Amara kaysa dati. Para saan yan? Tanong niya. Ang kanyang boses ay halos isang pabulong. Ito ang lunas, Amara.
Sabi ni Elias, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Ito ang magpapagaling sa iyo. Magtiwala ka sa akin. Tumingin si Amara sa kanyang mga mata. Isang tingin na puno ng pag-asa at pagsuko. Tumango siya. Itinurok ni Elias ang karayom sa kanyang braso at dahan-dahang itinulak ang laman ng hiringgilya. Sa simula, tila walang nangyari. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, isang kulay ang nagsimulang bumalik sa mga pisngi ni Amara. Ang kanyang paghinga ay lumalim. Elias, sabi niya, at sa unang pagkakataon, may ngiti sa kanyang mga labi. Nararamdaman ko, mas malakas ako. Isang alon ng tagumpay ang bumalot kay Elias. Nagawa niya. Natalo niya ang kababalaghan gamit ang lohika. Ngumiti siya pabalik. Magpahinga ka na. Babalik ako bukas. Lumabas siya ng bahay. Ang kanyang dibdib ay puno ng pagmamalaki. Naglakad siya pabalik sa klinika. Hindi na pinapansin ang mga anino sa pagitan ng mga puno. Ngunit habang papalayo siya sa likod ng saradong pinto ng silid ni Amara, isang tunog ang nagsimulang marinig. Isang mahinang ungol sa simula na unti-unting lumakas. At pagkatapos, isang sigaw. Isang sigaw na hindi natunog ng isang mahinang babae, kundi isang sigaw na puno ng matinding sakit, ng pagbabago at ng isang bagay na mas primal at nakakatakot. Ang sigaw ay tumagos sa gabi na parang isang punyal at sa isang iglap ang lahat ng pagmamalaki at tagumpay na naramdaman ni Elias ay naglaho, napalitan ng isang nagyayawiyelong takot. Tumakbo siya pabalik sa bahay. Itinulak ang pinto ng malakas. Ang nakita niya sa loob ay sumalubong sa kanya na parang isang sampal mula sa impyerno. Nakahiga si Amara sa sahig, nangingisay. Ang kanyang likod ay baluktot sa isang hindi natural na arko. Ang kanyang mga daliri ay humuhukay sa sahig na kahoy, nag-iiwan ng malalalim na ukit. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Ang mga ugat sa paligid nito ay tila gustong pumutok. Ang kanyang paghinga ay mabigat at garalgal na parang isang hayop na sinasakal. Amara! Sigaw ni Elias, lumuhod sa tabi niya. Hindi alam ang gagawin. Masakit. Ungol ni Amara. Ang bawat salita ay tila isang piraso ng bubog na lumalabas sa kanyang lalamunan. Nasusunog. Ang dugo ko nasusunog. Ang lunas na ibinigay niya ay hindi lunas. Ito ay isang gatilyo na nagpasimula ng isang mas malubhang reaksyon sa loob ng kanyang katawan. Walang magawa si Elias kundi ang manatili sa kanyang tabi, hawakan ng kanyang kamay, at pakinggan ang kanyang mga sigaw hanggang sa unti-unti itong humina at mapalitan ng mga hikbi. Hanggang sa lamunin siya ng pagod at mawalan ng malay. Sa mga sumunod na araw, ang kalagayan ni Amara ay naging isang malupit na laro ng pag-asa at desperasyon. May mga umaga nagigising siyang tila bumuti ang kalagayan, nakangiti at nakikipag-usap kay Elias ng may katinuan. Sa mga sandaling iyon, umaasa si Elias na ang masamang reaksyon ay panandalian lamang. Ngunit may mga gabi na bumabalik ang lagnat, ang pangingisay at ang mga sigaw. Sinusubukan niyang bigyan ito ng mga pampakalma, ngunit tila hindi ito tumatalab. Sa isang gabi, habang binabantayan niya ito, nakita niyang nakatitig ito sa buwan sa labas ng bintana. Ang mga mata nito'y kumikinang na parang sa isang pusa.
at may isang patak ng laway na tumulo mula sa gilid ng kanyang bibig. Isang hapon, sa isa sa kanyang mga sandali ng katinuan, tumingin si Amara kay Elias. Ang kanyang mga mata ay malinaw ngunit puno ng isang malalim na kalungkutan. "Elias," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina. Itinuro niya ang isang lumang baul na gawa sa kahoy ng nara sa sulok ng silid. "Sa ilalim, kunin mo ang libro." Nagtatakang sumunod si Elias mula sa ilalim ng mga lumang damit at tela. Nahanap niya ang isang maliit na kwadernong nababalutan ng katad. Luma na ito, ang mga pahina ay naninilaw na sa katagalan. "Basahin mo," pakiusap ni Amara. Bago muling pumikit, tila naubos na ang lahat ng kanyang lakas. Nang gabing iyon, sa ilalim ng liwanag ng isang lamparang degaas sa kanyang klinika, binuklat ni Elias ang kwaderno. Ito ay isang tala-arawan, isinulat sa magandang sulat kamay ng ina ni Amara. Sa simula, ang mga nakasulat ay ordinaryo lamang, mga tala tungkol sa baryo sa panahon sa mga ani. Ngunit habang lumilipat si Elias sa mga huling pahina, ang tono ng pagsusulat ay nagbago. Naging lihim ito, puno ng takot at isang kakaibang pagtanggap. Ika-estonato ng Oktubre, nagsisimula na naman ang uhaw. Mas malakas ito ngayong taon. Ang buwan ay bilog at maliwanag at tinatawag nito ang dugo sa aking mga ugat. Kailangan kong maging matatag. Ang tungkulin ay dapat manatili. Napahinto sa pagbasa si Elias. Ang uhaw, katulad ng sinabi ni Amara. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang kanyang mga kamay ay nagsisimulang manginig. Ika-2 ng Nobyembre, dumating ang mga taga-ibang dagat. Mga pirata. Sinubukan nilang saktan ang mga taga-baryo, ngunit hindi nila alam kung sino ang tagapagtanggol ng islang ito. Nang gabing iyon, lumipad ako. Naramdaman ko ang lakas na dumadaloy sa akin, walang nakaligtas sa kanila. Ang pulang lupa ay muling uminom hanggang sa mabusog. Tagapagtanggol. Lumipad. Nanlamig ang buong katawan ni Elias. Ang mga salitang ito, hindi, imposible. Gawa lang ito ng isang isipang may sakit, sinabi niya sa sarili. Isang namamanang kabaliwan, pero habang binabasa niya ang mga huling tala, ang bawat salita ay tumatagos sa kanyang pagtanggi na parang kutsilyo. Inilarawan ng ina ni Amara ang pagbabago, ang pananakit ng mga buto, ang paghaba ng mga kuko, ang pagnanais sa laman at dugo. Inilarawan niya ang takot na baka isang araw ay hindi na niya makontrol ang kanyang sarili at saktan ang mga taong ipinangako niyang proprotektahan. Kinaumagahan, dinala ni Elias ang tala-arawan at hinarap si Mang Cardo. "Ano ito?" tanong ni Elias. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong takot at galit. "Sabihin mo sa akin ang totoo." Tumingin si Mang Cardo sa tala-arawan. Pagkatapos ay kay Elias. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng matanda. Isang tunog ng pagsuko. "Totoo ang lahat ng nakasulat diyan, Doktor," mahinang sabi ni Mang Cardo. Hindi makatingin ng diretso sa mga mata ni Elias. "Ang pamilya de la Cruz, sila ang mga tagapagtanggol. Hindi sila katulad natin. Ang kanilang dugo ay sinauna at makapangyarihan." Para kay Elias, ang pag-amin na iyon ay isang malakas na suntok sa kanyang sikmura. Ang lahat ng kanyang pinag-aralan, ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay biglang gumuho.
Bumalik siya sa kanyang klinika, Tuliro. Muli niyang kinuha ang tala-arawan. Binuklat ito hanggang sa pinakahuling pahina. Umaasang may makikita siyang kahit anong magbibigay ng lohikal na paliwanag. Sa likod ng pabalat, may isang huling pangungusap na isinulat ng madiin. Gamit ang kupasing tinta, halos hindi na ito mabasa. Huwag labanan ang uhaw, kontrolin ito. Ang bigkis ay dapat manatili. Hawak ang tala-arawan na parang isang mainit na bakal. Tumakbo si Elias palabas ng klinika. Hindi na niya pinansin ang putik na tumalsik sa kanyang pantalon o ang mga matang mapanuri ng mga taga-baryo na nakakita sa kanyang pagmamadali. Isa lang ang nasa isip niya. Isa lang ang taong makakapagbigay sa kanya ng mga sagot na pilit niyang tinatakasan, pero kailangan niyang marinig. Apo Celia. Natagpuan niya ang matanda sa maliit na kubo nito sa dulo ng baryo. Napapaligiran ng mga nakabiting halamang gamot at mga kakaibang anting-anting na gawa sa buto at bato. Ang amoy sa loob ay pinaghalong insenso, mga pinatuyong dahon at ang lupa mismo. Nakaupo si Apo Celia sa sahig, tila naghihintay sa kanya. Walang bakas ng pagkagulat sa mukha nito, tanging isang malalim na kalungkutan. Ibinagsak ni Elias ang tala-arawan sa isang maliit na mesa sa pagitan nila. Ipaliwanag niyo ito, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Lahat. Tumingin si Apo Celia sa tala-arawan. Pagkatapos ay sa mga mata ni Elias. Alam mo na, maang bahagi ng katotohanan, doktor. Ngunit hindi mo pa alam ang dahilan. Huminga ng malalim ang matanda. At nang magsimula siyang magsalita, ang kanyang boses ay tila nang gagaling sa isang panahong matagal nang lumipas. Ang islang ito ay hindi laging ligtas, simula niya. Noong unang panahon, may mga halimaw dagat na umaahon mula sa kadiliman upang Manila. Ang mga sirenang kumakain ng tao. Ang mga siyukoy na humihila sa mga mangingisda pababa sa kanilang kaharian. Takot ang namamayani sa baryo hanggang sa dumating ang mga De La Cruz. Hindi sila ordinaryong pamilya. Sila ay may dugong naiiba, dugong may lakas ng gabi. Sila ang mga aswang. Napaurong si Elias. Ang salitang iyon, ang salitang kinatatakutan ng lahat, ang laman ng mga kwentong pambata na ginagamit para takutin sila. Ngunit hindi sila mga halimaw na katulad ng iniisip mo. Pagpapatuloy ni Apo Celia. Gumawa sila ng isang kasunduan, isang pakto. Sa mga unang pinuno ng baryong ito, proprotektahan nila ang Isla de Sombra mula sa mga halimaw sa dagat. Bilang kapalit, ang baryo ay magbibigay sa kanila ng kanlungan at rerespetuhin ang kanilang lahi. Sila ang ating mga aswang tagapagtanggol. Biglang nagliwanag ang lahat sa isip ni Elias. Ang mga piratang binanggit sa tala-arawan, ang nawawalang mangingisda, ang mga kakaibang ingay, ang sakit ni Amara, bulong ni Elias. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. O, sagot ni Apo Celia, ang kanyang mga matay nakatitig kay Elias, puno ng pighati. Ang sakit na pilit mong ginagamot ay hindi isang karamdaman. Ito ay ang kanyang paghahanda. Ang bawat babae sa kanilang lahi ay dumadaan sa pagbabagong anyo pagsapit nila sa tamang edad. Ang panghihina sa umaga, ang lakas sa gabi, ang uhaw. Lahat ng iyon ay bahagi ng proseso upang ganap na magising ang kanilang kapangyarihan. Si Amara ang susunod na tagapagtanggol.
Isang malamig na kamay ang tila humaplos sa puso ni Elias. Ang kanyang pagmamataas, ang kanyang pagtanggi na maniwala, ang kanyang bulag na pananampalataya sa siyensya. Ang serum, sabi niya, ang mga salita ay hirap lumabas. Ano ang nagawa ko? Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Apo Celia. Sinira mo ang balanse, doktor. Ang katawan niya ay hindi handa para sa lason na itinurok mo. Pinilit mong baguhin ang isang bagay na sagrado at sinauna. Sa halip na tulungan siyang kontrolin ang pagbabago, sinira mo ang proseso. Ginulo mo ang kanyang dugo. Napatayo si Elias, ang kanyang mga binti ay nanginginig. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dapat ay nagliligtas ng buhay, ngunit sa halip ay nagdala ng isang sumpa. Ang lahat ng mga piraso ng palaisipan ay biglang nabuo sa kanyang isipan. Ang mga pangarap ni Amara na lumilipad, ang kakaibang kislap sa kanyang mga mata, ang lakas ng kanyang pulso. Hindi iyon mga sintomas. Iyon ay mga palatandaan. Ang kanyang lunas ay hindi lunas. Ito ay isang pag-atake sa tunay na kalikasan ni Amara. Tumingin si Apo Celia sa kanya. Ang kanyang mukha ay isang maskara na angkara ng matinding kalungkutan at takot. Sinira mo ang balanse, doktor. At ngayon, may isang bagay na mas masahol pa ang iyong ginising. Para siyang sinampal ng katotohanan. Gumuho ang mundo ni Elias. Ang bawat salita ni Apo Celia ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Paulit-ulit na parang isang basag na plaka. Sinira mo ang balanse. Sinira mo ang proseso. May isang bagay na mas masahol pa ang iyong ginising. Kailangan kong itama ito. Bulong niya sa sarili. Puno ng desperasyon. Kailangan mayroong paraan. Tumakbo siya palabas ng kubo ni Apo Celia. Pabalik sa kanyang klinika. Ang isip niya ay ligaw na naghahanap ng solusyon. Isang antidote. Isang pampakalma. Kahit ano. Sa loob ng klinika, si Mateo ay nag-aayos ng kanilang mga gamit. Naglilinis ng mga test tube. Tumingala ito nang pumasok si Elias na parang hinahabol ng demonyo. Elias, anong nangyari? Para kang nakakita to ng kumagtatang nakakikita ng multo. Tanong ni Mateo, puno ng pag-aalala. Mas masahol pa sa multo, Mateo. Sagot ni Elias, ang kanyang mga matay galit na galit habang hinahalungkat niya ang kanyang mga tala at mga bote ng chemical. Nakamali ako. Isang malaking pagkakamali. Sinimulan niyang haluin ang iba't ibang chemical. Umaasang makakagawa ng isang bagay na makakapagpabalik sa dati. Isang bagay na makakapagpakalma sa dugo ni Amara na siya mismo ang nanggulo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagmamadali at takot. Dahan-dahan pre, sabi ni Mateo, lumalapit sa kanya. Baka kung anong magawa mo. Sa kanyang pagmamadali, nasagi ng siko ni Elias ang isang maliit na vial sa mesa. Ito ang natitirang sample ng serum na itinurok niya kay Amara. Isang purong konsentrasyon ng kanyang pagkakamali. Ang vial ay nahulog sa sahig na semento at nabasag. Ang malinaw na likido ay kumalat na parang luha. Shht! Mura ni Elias, napasabunot sa kanyang buhok. Ako na dyan. Alok ni Mateo. Kumuha ng basahan at walis. Mag-focus ka lang sa ginagawa mo. Habang si Elias ay nakatalikod, abala sa paghahanap ng solusyon na hindi naman umiiral, lumuhod si Mateo upang linisin ang mga bubog.
Hindi niya napansin ang isang matulis na piraso ng salamin na humiwa sa kanyang palad. Aray, mahinang sabi niya. Isang maliit na hiwa lang iyon, ngunit sapat na. Sapat na para magkaroon ng daan ang lason. Ang serum na ngayon ay humalo na sa dugo ni Amara na nasa sahig mula sa mga naunang sample ay pumasok sa sugat ni Mateo. Naramdaman niya ang isang kakaibang init na gumapang mula sa kanyang palad, pataas sa kanyang braso. Binaliwala niya ito. Iniisip na ito'y isang normal na reaksyon. Tinapos niya ang paglilinis at itinapon ang mga bubog. Nang gabing iyon, habang si Elias ay nakakulong pa rin sa kanyang desperasyon, sinimulan ni Mateo na makaramdam ng kakaiba. Pre, parang nilalagnat ako, sabi niya, habang nakahawak sa kanyang ulo. Baka napagod ka lang, sagot ni Elias, hindi halos tumitingin. Ngunit hindi iyon ordinaryong lagnat. Nagsimula siyang pagpawisan ng malapot. Ang kanyang mga kalamnan ay naninikip. At pagkatapos, dumating ang isang pakiramdam na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya. Isang matinding gutom. Hindi gutom sa pagkain, kundi isang gutom na nanggagaling sa kaibuturan ng kanyang tiyan. Isang gutom na humihingi ng isang bagay na mainit, maalat at Elias, tawag niya ulit. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng magbago. Nagiging mas mababa at garalgal. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Parang may gumagalaw sa loob ko. Sa wakas, napansin ni Elias ang kalagayan ng kanyang kaibigan. Nakita niya ang pamumutla ni Mateo, ang pawis na tumatagaktak sa kanyang mukha, at ang isang mailap na kislap sa kanyang mga mata na hindi niya pa nakita dati. Mateo. Humarap si Mateo sa kanya, at sa liwanag ng Petromax nakita ni Elias ang isang bagay na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Ang mga mata ng kanyang kaibigan. Ang puti ng mga ito ay unti-unting namumula. Gutom na gutom ako, Elias, ungol ni Mateo. Biglang may nahulog na isang daga mula sa mga biga ng kisame. Mabilis pa sa isang kisap mata. Bago pa man makagalaw si Elias, tumalon si Mateo. Dumapa siya sa sahig na parang isang hayop at sinakmal ang daga. Narinig ni Elias ang tunog ng mga nababasag na buto at ng laman na nilalapa. Napaatras si Elias, napasandal sa pader, ang kanyang mga matay ng lalaki sa takot at hindi makapaniwala. Dahan-dahang itinaas ni Mateo ang kanyang ulo. Ang kanyang bibig at baba ay puno ng dugo. Ang kanyang mga mata ay hindi na mga mata ng kanyang matalik na kaibigan. Ang mga iyon ay mga mata ng isang mangangaso. Isang halimaw na ginising ng kanyang sariling pagkakamali. At sa mga matang iyon, nakita ni Elias ang kanyang sariling refleksyon. Isang taong sumira sa lahat. Ngumisi si Mateo. Ipinapakita ang kanyang mga ngiping na bahiran ng dugo. At pagkatapos, umungol siya. Hindi na isang ungol ng tao, kundi isang ungol ng isang nilalang na isinilang mula sa dugo at pagkakamali. Hindi na si Mateo yon, ang nilalang na nasa sahig na ngayoy dahan-dahang tumatayo ay isang bangungot na nagkatawang tao. Narinig ni Elias ang isang serye ng mga nakakapangilabot na lagutok. Ang tunog ng mga buto na nababali at muling nabubuo sa ilalim ng balat. Ang mga braso at binti nito'y humaba sa isang hindi natural na paraan. Ang mga kaso-kasuan ay bumaluktot sa maling direksyon. Ang kanyang gulugod ay umarko.
na nagtulak sa kanyang ulo pasulong. Ang kanyang muka ay nawala na. Napalitan ng isang ngusong puno ng matutulis na ngipin. At ang kanyang mga mata ay dalawang nagbabagang pula sa dilim. Ang siyentista sa isip ni Elias ay sumisigaw. Sinusubukang humanap ng paliwanag. Isang mabilis na mutation. Isang reaksyon sa kemikal. Ngunit ang tao sa loob niya, ang taong nakakita sa kanyang matalik na kaibigan na lumamon ng isang buhay na daga, ay alam ang katotohanan. Ito ay isang halimaw at siya ang lumikha dito. Mateo, bulong ni Elias. Isang huling desperadong pagsubok na abutin ang kaibigan sa loob ng halimaw. Ang nilalang ay umungol bilang sagot. Isang tunog na nagmula sa kaibuturan ng dibdib nito. Itinuon nito ang kanyang mga pulang mata kay Elias. Hindi tingin ng pagkakilala, kundi tingin ng isang mandaragit sa kanyang biktima. Sumugod ito. Sa isang iglap ng purong takot, tumalon si Elias patagilid. Ang halimaw ay dumaan sa kinatatayuan niya kanina at bumangga ng malakas sa pader na kahoy. Ngunit hindi ito tumigil. Nagpatuloy ito sa pagsugod, hindi sa pinto, kundi direkta sa dingding. Ang tunog ng nababasag na kahoy at yero ay yumanig sa buong klinika. Nagkapira-piraso ang dingding at sa isang iglap ang halimaw ay nawala na sa gabi. Naiwan si Elias sa wasak na klinika, nanginginig, napapaligiran ng mga sirang kagamitan, ang mga simbolo ng kanyang nabigong siyensya. Ang hangin ng gabi ay pumasok sa butas ng dingding, malamig at may dalang amoy ng takot. Ako ang gumawa nito, sabi niya sa katahimikan. Pagkatapos, nagsimula ang mga sigaw. Sa simula, isa lang, pagkatapos ay isa pa. Mga sigaw ng takot mula sa mga kubo sa baryo. Ang halimaw ay malaya na, at ito'y nagugutom. Isang bagay ang pumitik sa isipan ni Elias. Ang pagkakasala ay parang lason na gumapang sa kanyang mga ugat, mas mabilis pa kaysa sa serum na pumasok sa dugo ni Mateo. Hindi siya maaaring manatili lang doon. May isang tao lang na maaaring makatulong sa kanya. Ang taong binaliwala niya. Tumakbo siya palabas, patungo sa kubo ni Apo Celia. Bawat sigaw na naririnig niya ay parang isang suntok sa kanyang dibdib. Bawat nakasarang pinto ay isang paalala ng panganib na kanyang pinakawalan. Dinatnan niya si Apo Celia na nakatayo sa labas ng kubo nito, nakatingin sa kadiliman, na parang alam na niyang darating siya. "Tulungan niyo ako!" sigaw ni Elias, halos mawalan ng hininga. "Si Mateo! Nagbago siya ng anyo. Kailangan natin siyang tulungan." Ang mukha ni Apo Celia ay isang maskara ng kalmadong pighati. "Huli na ang lahat, doktor," sabi niya. Ang kanyang boses ay walang bahid ng panunumbat, tanging ang bigat ng katotohanan. Wala na ang iyong kaibigan, ang iyong serum na may bahid ng dugo ng isang nagbabagong tagapagtanggol, ay ginising ang isang mas mababang uri ng nilalang. Isa na siyang tiktik. Tiktik. Isang halimaw na walang ibang alam kundi ang gutom. Walang alaala, walang kaluluwa. Isang dalisay na uhaw sa dugo at laman. At palagi niyang uunahin ang pinakamahina, ang pinakamadaling biktima. Pumasok si Apo Celia sa kanyang kubo at lumabas na may hawak na isang bagay na kumikinang sa liwanag ng buwan. Isang luma at maliit na punyal o balaraw.
Ang talim nito ay maitim na, ngunit ang puluhan na gawa sa buto ay tila may sariling liwanag. Iniabot niya ito kay Elias. Walang epekto diyan ang iyong mga gamot o ang ordinaryong patalim, sabi ng matanda. Ang balaraw na iyan ay pinanday sa ilalim ng pulang buwan at binasbasan ng mga naunang tagapagtanggol. Ito na lang ang paraan. Nanginginig na tinanggap ni Elias ang punyal. Ang lamig nito ay tila tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Ang bigat nito sa kanyang kamay ay ang bigat ng isang kahila-hilakbot na desisyon. Patayin ang kanyang matalik na kaibigan. Habang nakatitig siya sa balaraw, isang partikular na sigaw ang pumunit sa hangin. Mas malakas, mas malapit, at puno ng isang uri ng sindak na hindi niya pa narinig dati. Isang sigaw na kilala niya. Nanggaling ito sa direksyon ng bahay ni Amara. Nanlaki ang mga mata ni Elias sa isang bigla at kahila-hilakbot na pagkaunawa. Palagi niyang uunahin ang pinakamahina. Hindi si Amara na may natitira pang lakas. Hindi si Mang Cardo na isang matipunong lalaki, kundi ang babaeng tagapagsilbi. Ang mabait at relihiyosong babae na laging nag-aalay sa kanya ng kape. Diyos ko, si Lina. Ang gabi ay napuno ng tunog ng kanyang sariling mabigat na paghinga at ang malakas na kabog ng kanyang dibdib habang tumatakbo si Elias patungo sa bahay ni Amara. Mahigpit niyang hawak ang balaraw. Ang malamig na buto ng puluhan nito ay ang tanging matatag na bagay sa isang mundong gumuho. Ang mga sigaw mula sa baryo ay huminana. Napalitan ng isang nakakakilabot na katahimikan, isang katahimikang mas masahol pa sa ingay. Binuksan niya ng marahas ang pinto ng bahay ng mga De La Cruz. Ang madilim na sala ay sinalubong siya ng amoy ng sariwang dugo. Sa sahig, sa isang bahagi kung saan tumatama ang sinag ng buwan mula sa bintana, nakahandusay si Lina. Ang kanyang mga mata ay dilat, nakatitig sa kawalan. Ang kanyang lalamunan ay isang bukas na sugat. Sa tabi niya, si Mang Cardo ay nakasandal sa pader, hawak ang kanyang braso na malubhang na sugatan. Sinusubukang pigilan ang pagdurugo. At sa gitna ng silid, nakayukod sa isa pang katawan, ay ang halimaw. Sikiwa si Mateo. Ngunit hindi na ito ang nilalang na nakita niya sa klinika. Tila ito ay patuloy na nagbabago. Mas malaki ito ngayon. Ang mga kalamnan nito ay mas matipuno. At mula sa likod nito ay may dalawang maliit at pilipit na usbong, ang simula ng mga pakpak. Tumayo ang tiktik mula sa biktima nito at humarap kay Elias. Sa mga pangil nito ay may mga piraso ng laman. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ni Elias na ang katawan sa sahig na pinagpiestahan nito ay hindi tao. Ito ay ang katawan ng isa sa malalaking asong gubat na gumagala sa isla. Mateo. Bulong ni Elias, hindi dahil sa pag-asang makikilala pa siya nito, kundi dahil sa purong pangingilabot. Umungol ang tik-tik, isang tunog ng pagbabanta. Nagpakita ito ng teritoryo. Sa likod ng halimaw, bumukas ang pinto ng silid ni Amara. Anong nangyayari? Tanong ni Amara. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nakatayo siya ron, nakasuot ng puting bestida, mukhang isang multo sa dilim. Ang ingay at amoy ng dugo ay gumising sa kanya. Ang atensyon ng tiktik ay agad na nabaling kay Amara. Para sa isang mandaragit, siya ang pinakabago, pinakamainit na biktima. Suminghap ito, isang tunog ng gutom at pagnanasa.
at nagsimulang gumapang patungo sa kanya. "Huwag!" Sigaw ni Elias, at sa isang iglap ng tapang na isinilang mula sa desperasyon at pagkakasala, sumugod siya. Sinaksak niya ang tiktik sa tagiliran gamit ang balaraw. Isang nakakabinging sigaw ng sakit ang pinakawalan ng halimaw. Isang sigaw na hindi nakatulad ng kay Mateo, kundi isang purong sigaw ng hayop. Bumalandra ito at humampas sa isang mesa na nagpatumba sa mga kandila at nagkalat ng apoy sa sahig na kahoy. Lumingon ang tiktik kay Elias. Ang mga mata nito'y nagliliyab sa galit. Mabilis pa sa isang ahas. Hinampas nito si Elias gamit ang mahabang braso nito na nagpatilapon sa kanya sa kabilang dulo ng silid. Bumagsak si Elias, nawalan ng hangin at nabitawan ang balaraw. Habang sinusubukan ni Elias na bumangon, isa pang sigaw na amang taku ang narinig niya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito mula sa tiktik. Ito ay mula kay Amara. Ang karahasan, ang amoy ng dugo, ang apoy na nagsisimulang kumalat. Lahat ng ito ay parang isang gatilyo. Ang dugong pilit na pinipigilan ni Elias ay sumabog. Napasigaw si Amara sa sakit. Ang kanyang mga buto ay nagsimulang lumagutok. Ang kanyang likod ay umarko. At mula sa kanyang likuran, dalawang malalaking pakpak na gawa sa balat at laman ang biglang pumunit sa kanyang bestida at bumuka. Hindi ito ang magagandang pakpak mula sa kanyang mga panaginip. Ang mga ito ay pilipit, hindi pantay, at nasugatan. Isang resulta ng prosesong sinira ni Elias. Nagsimulang humaba ang kanyang mga kuko, naging mga itim na gara. Ang kanyang mga mata ay nagbago ng kulay, naging dalawang kumikinang na ginto, tulad ng sa isang ahas. Isang ungol ang kumawala mula sa kanyang lalamunan, isang halo ng sakit at isang bagong silang na bagsik. Ang Amara na kilala ni Elias ay nawawala na, nilalamon ng isang nilalang na mas primal. Ang tiktik Mateo ay napahinto. Tila naguguluhan sa biglaang pagbabago. Ngunit ang gutom nito ay mas malakas kaysa sa pag-iingat. Muli itong sumugod, hindi na kay Elias, kundi sa nagbabagong anyo na si Amara. Ngunit bago pa man ito makalapit, isang anino ang mabilis na dumaan sa pagitan nila. Si Mang Cardo. Kahit na malubha ang kanyang sugat, tumayo ang matanda. Hawak ang isang matalim na itak. "Hindi niyo siya sasaktan!" Sigaw niya. Ang kanyang katapatan sa pamilya de la Cruz ay mas matimbang kaysa sa sarili niyang buhay. Sinangga niya ang unang atake ng tiktik gamit ang kanyang itak. Ang tunog ng bakal na tumama sa buto ay umalingaw-ngaw sa silid. Ngunit ang lakas ng halimaw ay higit pa sa kaya ng isang matandang lalaki. Sa pangalawang atake, ibinato ng tiktik si Mang Cardo na parang isang basahan. Bumagsak ito sa tabi ni Lina. Walang malay. Nasa pagitan na ngayon ng dalawang halimaw si Elias. Ang isa ay nilikha ng kanyang pagkakamali, ang isa ay biktima ng kanyang pagmamahal. Ang apoy mula sa natumbang kandila ay nagsimulang kumalat. Nilalamon ang mga kortina at gumagapang sa mga dingding na kahoy. Ang buong bahay ay nagiging isang nag-aapoy na libingan. Gumapang si Elias. Ang kanyang katawan ay puno ng sakit. Hinahanap ang balaraw na nabitawan niya. Nakita niya ito sa ilalim ng isang upuan. Habang kinukuha niya ito, nakita niya ang huling laban.
Sumugod ang tiktik kay Amara. Ngunit si Amara, kahit na nasa gitna ng isang masakit na pagbabago, ay hindi na ang mahinang babae. Sa isang iglap ng purong likas na ugali, ginamit niya ang kanyang bagong silang na mga gara at kinalmot ang muka ng tiktik. Isang nakakabinging atungal ang pinakawalan ng tiktik. Umatras ito. Ang mukha nito'y duguan. Iyon ang pagkakataong kailangan ni Elias. Tumayo siya, binalewala ang sakit at tumakbo. Mula sa likuran ng tiktik na nakatuon pa rin kay Amara, itinaas ni Elias ang balaraw gamit ang dalawang kamay. "Patawad, Mate," bulong niya habang ang mga luha ay tumutulo sa kanyang mga pisngi. Ibinagsak niya ang punyal ng buong lakas. Bumaon ito ng malalim sa pagitan ng mga balikat ng halimaw, direkta sa gulugod nito. Ang tiktik ay nagyelo. Isang huling mahinang tunog ang lumabas sa lalamunan nito. Isang tunog na, sa isang saglit, ay halos naging katulad ng boses ni Mateo. Pagkatapos, bumagsak ito sa sahig, walang buhay. Sa gitna ng naglalagablab na silid, nakatayo si Elias sa ibabaw ng katawan ng kanyang pinakamatalik na kaibigan. Ngunit wala siyang panahon para magluksa. Nang lumingon siya, si Amara ay nakatingin sa kanya. Ang kanyang pagbabago ay halos kumpleto na. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng anumang pagkakilala. Tanging isang mailap, nasasaktang tingin ng isang hayop na nakulong. Ang kanyang mga punit na pakpak ay nanginginig. Lumapit siya sa kanya, dahan-dahan. Itinaas niya ang kanyang kamay na may mga gara. Hindi para umatake, kundi parang humihingi ng tulong. At sa gitna ng apoy at anino, narinig ni Elias ang kanyang boses. Hindi sa kanyang tainga, kundi sa kanyang isipan. Isang bulong na puno ng sakit. "Tulungan mo ako. Tapusin mo na to." Nakatayo si Elias sa gitna ng naglalagablab na impyerno. Ang usok ay humahapdi sa kanyang mga mata at baga. Sa harap niya ay si Amara, o ang nilalang na naging si Amara, isang nasirang anghel na isinilang mula sa apoy at paghihirap. Ang kanyang ginintuang mga mata ay nakatitig sa kanya. Hindi na nagpapakita ng galit, kundi isang malalim at hindi maipaliwanag na pakiusap. Ang mga salitang umaling-aungaw sa kanyang isipan, "Tulungan mo ako, tapusin mo na to," ay mas malinaw pa kaysa sa anumang tunog sa paligid. Ang balaraw ay nasa sahig, malapit sa walang buhay na katawan ni Mateo. Dahan-dahan itong pinulot ni Elias. Ang hawakan na gawa sa buto ay mainit dahil sa apoy, ngunit hindi niya ito ininda. Naglakad siya palapit kay Amara. Hindi ito umatras. Sa halip, bahagya nitong ibinaba ang kanyang mga punit na pakpak. Isang kilos ng pagsuko. Sa isang saglit, sa gitna ng bagsik sa kanyang anyo, nakita ni Elias ang isang bakas ng babaeng minahal niya. Ang kanyang lungkot, ang kanyang pagtitiwala. Hindi na ito isang laban sa pagitan ng tao at halimaw. Isa na itong pagpapalaya. Itinaas niya ang balaraw. Tumingin si Amara hindi sa patalim, kundi sa kanyang mga mata. Sa huling sandaling iyon, tila bumalik ang katinuan sa kanyang mga mata. Isang huling paalam. Isang luha ang pumatak sa pisngi ni Elias. "Patawad," bulong niya. Niyakap niya si Amara. Hinila ito palapit sa kanya na parang isang huling sayaw. At sa yakap na iyon, ibinaon niya ang balaraw ng mabilis at may katiyakan, direkta sa puso nito.
Naramdaman niya ang pagyanig ng katawan nito. Isang mahabang hininga ang pinakawalan nito. Isang hiningang puno ng sakit, ngunit puno rin ng ginhawa. Dahan-dahang nawala ang bagsik sa kanyang mga mata, at ang mga gara sa kanyang mga kamay ay lumambot. Isinandal nito ang kanyang ulo sa balikat ni Elias. Ang kanyang mga punit na pakpak ay bumagsak sa kanyang likuran, na parang isang balabal na gawa sa nasirang mga pangarap. Salamat, iyon ang huling salita na narinig ni Elias sa kanyang isipan bago nawalan ng buhay ang katawan nito sa kanyang mga bisig. Nakaluhod si Elias sa nag-aapoy na sahig. Yakap-yakap ang katawan ni Amara, habang ang buong bahay ay gumuho sa kanilang paligid. Ang init ng apoy, ang sakit mula sa kanyang mga sugat, ang bigat ng kanyang mga kasalanan, lahat ay nawala. Wala na siyang maramdaman kundi isang malawak at walang katapusang kawalan. Hindi niya alam kung paano siya nakalabas. Marahil ay hinila siya ng mga taga-baryo. Marahil ay gumapang siya palabas ng hindi namamalayan. Ang tanging naalala niya ay ang pagsikat ng araw sa kinabukasan. Ang araw ay sumikat sa isang tanawing hango sa impyerno. Ang bahay ng mga De La Cruz ay isa na lamang bunton ng nagbabagang uling. Ang baryo ay tahimik, isang katahimikan ng pagluluksa at takot. Nang dumating ang mga awtoridad mula sa kabayanan, sakay ng isang malaking bangka, iyon ang kanilang natagpuan. Isang nasunog na bahay, 3 bangkay sa loob, at isang doktor na nakaupo sa pulang lupa, tumatawa habang umiiyak. Ang kanyang mga matay walang laman. Paulit-ulit na binubulong ang mga salitang, "Pinalaya ko sila, pinalaya ko sila." At ngayon, 20 taon na ang lumipas. Nakatitig si Dr. Elias Vance sa puting pader ng kanyang silid sa at sa isang institusyon. Para sa mga may sakit sa isip, ang butiki ay matagal nang nawala. Isang batang nurse ang pumasok, may dalang isang tray ng gamot. "Oras na po, Dr. Vance," sabi nito ng may halong awa at pag-iingat. Kinuha ni Elias ang mga tableta at ang baso ng tubig. Ngumiti siya sa nurse, isang nganggiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Alam mo ba, iha," sabi niya, ang kanyang boses ay mahina at kalmado. "Minsan, ang pag-ibig ang pinakamatinding lason sa lahat. Pinipilit nating baguhin ang mga tao para magkasya sa ating mundo. Nang hindi nauunawaan na may sarili silang mundo na mas matanda pa kaysa sa atin, tumangulang ang nurse, sanay na sa kanyang mga kakaibang sinasabi. Kinuha nito ang baso at nagpaalam na. Naiwang mag-isa muli si Elias. Tumingin siya sa bintana, sa maliit na piraso ng langit na nakikita niya. Napansin niya ang isang ibon na lumilipad. At sa isang saglit, naisip niya si Amara. Lumilipad sa ibabaw ng mga puno ng Isla de Sombra. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ang kanyang sentensya ay hindi ang manatili sa institusyong ito. Ang kanyang tunay na bilangguan ay ang kanyang mga alaala, ang gabi ng mga punit na pakpak. At sa dilim sa likod ng kanyang mga talukap, nagsimula siyang gumuhit. Gamit ang kanyang isipan, iginuhit niya sa mga pader ng kanyang alaala ang isang larawan. Isang nilalang na may mga pakpak at nagliliyab na mga mata. Nakatingin sa kanya mula sa kadiliman, at sa kanyang iginuhit na larawan, tila may isang patak ng itim na luha ang dumaloy mula sa mga mata nito. At dito nagtatapos ang malagim na kwento ni Dr. Elias Vance,
at ang madugong lihim ng baryo Pulang Lupa. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin sa madilim at masalimuot na paglalakbay na ito. Ang bawat kabanata ay isang hakbang papalapit sa isang katotohanang sabay nating tinuklas. Hindi naging madali ang isulat ang kwentong ito. Si Elias, si Amara, at maging si Mateo. Sila ay nabuhay sa aking isipan at ang kanilang pighati, pag-ibig at pagkakasala ay naramdaman ko rin. Ito ay isang paalala na sa likod ng bawat halimaw na ating kinatatakutan ay maaring nagtatago ang isang pusong nasugatan o isang mabuting intensyon na naligaw ng landas. Higit sa lahat, ang kwentong ito ay isang pagninilay-nilay sa kalikasan ng pag-ibig. Isang paalala na ang pag-ibig sa kanyang pinakadalisay na anyo ay dapat nagpapalaya at hindi nagkukulong. Ito ay tungkol sa pagtanggap, hindi sa pagbabago. At marahil, ito ay isang kwento tungkol sa pagkakamali. Ngunit sana, isa rin itong kwento tungkol sa pag-asa na sa bawat kadiliman na ating kaharapin, mayroon pa ring aral na magsisilbing liwanag. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang inyong naramdaman? Anong aral ang tumatak sa inyong puso? Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang inyong mga pananaw. Bawat salita mula sa inyo ay mahalaga. Muli, maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod nating kwentuhan.